Alright, good morning, good morning, good morning, good day all. Ang oras natin ay 7:25 na ng umaga sa petsa na August 11, 2026 at Tuesday. So yun mga katambay, at magsasaing muna ako. So yun. May video clip na ako kanina. Hindi ko na lang inedit. Dinilit ko na lang kasi sa totoo lang mga katambay, nung inedit ko siya, ang pangit ng mga video ko. May mga ingay doon, ingay dito, dula doon, dula dito. So, dinig pala doon yung ng kapatid ko kasi papasok ng trabaho yung kapatid ko. So, yun. Maya ko na lang ikwento sa inyo. So, yun. So, yun mga katambay, at kwento ko sa inyo kung bakit tinigil ko yung video ko kanina, dinilit ko. Nung ine-edit ko siya, mas pinili kong i-delete. Kasi may narinig ako doon na dura. So, yun. Tsaka pangit ng outcome ng video ko. Ready sana yun for upload. Pero, mas pinili kong i-delete at gumawa na lang ng mas maganda. So, yun. Kumikilos kasi yung kapatid ko rito, papasok na siya sa trabaho, naka-work from home yun. Nagre-report lang. So, ayun. Speaking of trabaho, may nag-email sa akin na work to Canada, and yun, permanent residence o PR. So, kaya ako nagtatanong-tanong na rin ako sa mga kaibigan kong nasa Canada kung totoo yun, kasi sila na-experience nila. So, ayun. So, yun mga katambay, at yung narinig yung ingay ngayon, tuluyan sa alulod. Yung alulod namin sa taas ng bahay, sa taas ng second floor, may malaking butas na kasi. Mga original na alulod bubong yan. Matagal na yan, nung 1984 tinayo yung subdivision na to. Inumpisahan yung mga bahay na to. Pero na-turn over to 1994. Kaya nakasulat sa may kanto 1994.
So talagang nasa record 1989. 1989 siguro, ito pa lang ang buo yung sa amin, yung block na yan, paikot. Yun pa lang ang buo yun siguro. So, napakatagal na itong bahay na to. May mga dinagdag na lang kami, kagaya nitong tinatagtayuan ko. Nagpabubong kami dito sa likod, bade sa harap. So, yun. Pero lumipat kami dito since 1995. 1989, kwento ng lola ko sa akin. Etong paikot na block namin na to, halos kalahati tinatayo kasama tong amin. Yung kalahati wala pa, yung kalahati tinatayo. Wala pang nakatira nun. Wala pa. Kumbaga, kami ang magulang ko unang nag-avail dito sa Queensland. Ngayon, nung tumira kami dito, kami yung pinakauna. Ay hindi, pangatlo lang kami sa nauna. Kasi may mas nauna pa sa amin. Pero kami na unang nag-avail nitong bahay. Magulang ko unang nag-avail nito, pero kami yung pangatlo sa lumipat dito. Kasi lilipat na sana magulang ko rito, o lilipat na kami dito noon, the year of 1992. Kaso lumabas ako, pinanganak ako, so naudlot yung paglilipat. Pero yung mga ibang gamit ng magulang ko nandito na nun. Kaya imbis na ako dito ipananganak, yung bunsong kapatid ko, yung babae, dito pinanganak. So yung mga katambay, ikwento ko lang yung about sa magulang ko ngayon. Alam ko maraming pamilya na kakaranas nito eh. Yung iba hindi. At hinihiling nila na wag sana mangyari yun. Ako simulat sa Paul, yung una pa lang alam ko na na mangyayari ito. Kasi nasa abroad pa lang tatay ko, puro tampuan na sila ng nanay ko. Ayan na, yung pagdating ng tatay ko galing Saudi,
doon na sila nag-away ng nagtalo. At mas worse pa yun, yung nagkasundo nanay tatay ko nun. Nagkatrabaho sila sa realty, parehong manager. And then, nagulat na lang ako na nagkakapesikalan na nakauwi ako noon galing school. Kaya nagtataka ako kung bakit ako hindi sinundo ng tatay ko. Tumawag, dati uso pa noon yung decrepit na cellphone. Yung cellphone ko pa noon 3210 eh. Tumawag ako, sabi ko, hindi masusundo nyo ako, sabi nga, may pera ka naman na, mamasahe ka muna pa uwi. Sabi ko, sayang, pangkain ko sana yun eh. Pero gusto ko na makauwi nun, na masahe ko pa uwi. Ang school ko pa nun, Kaligayahan. Tapos dito na ako nakatira sa Queensland. So, yun. Ang layo ng binabiyahe ko nun. Hindi pala biyahe, dalawang beses lang ako nag-commute nun. Kasi hatid sundo nga kami ng tatay ko. So kasama ko kapatid kong bunso, maliit pa siya nun. Sabay kaming umuwi ng bahay. Pagkita ko, tinakpan ko yung matatenga ng kapatid kong bunso. Kasi nakita ko magkakapisikalan na. Tapos binulungan ko yung kapatid ko. Sabi ko, ihatid mo na kita kila lolo't lola. Doon nga sa kabilang bahay, sa Caloocan. Hindi Caloocan na tinitira na namin doon sa Camarines. Caloocan dito sa Castillo. So hinatid ko muna doon yung bunso kong kapatid. Tapos sakto pag uwi ko, kakarating lang din ng isa kong kapatid, yung pangalawa. Kami yung umawat sa magulang namin. Tapos yun, ang doon, muntik pa nga kami maitulak ng mga magulang namin sa kakaawat namin. Ako na untog-untog na yun nung hindi naman ako nawala ng malay yun. Bigla na lang ako napaupo, napasandal sa hilo ba? Doon na sila tumigil magtalo. So, sa part ko na yun, dapat hindi ko na yun ikukwento sa inyo dahil nakakaya nga. Pero, parte na yun ng nakaraan eh. So, i-share ko na rin.
So, ayun. At makalipas ng ilang buwan, ilang taon, lagi na nagtatalo about sa pera, about sa trabaho. Kasi pareho silang manager. Tatay ko manager ng city homes. Nanay ko manager ng ano ba ito? State land. Yan. So, ayun, nagbabahayan na sila, nagbibilangan na sila ng mga tao. May mga tao kasi mga magulang ko. Kaya, the more na nasa bahay na sila kasi mga tao na nila yung kumikilos eh. So, nabibilangan sila ng tao kung nung bumabaksak na yung mga company nila. And then, ayun. Hanggang sa ngayon, hanggang sa 2014, naghiwala yung magulang ko. Pero nagsasama pa rin sila sa isang bubong dito sa bahay. Para sa amin na lang mga anak nila. So, nagkasakit yung tatay ko. Na-stroke. And then, humihingi na ng tulong yung tatay ko. Medyo matured na ako nun. Ewan ko ba nung nangyari, sabi ng tatay ko, tinignan lang daw siya ng nanay ko. Tapos umiling-iling yung nanay ko. Kami magpinsan, sinugod namin tatay ko sa heart center. Doon nga namin na-confirma na may stroke. Tapos sabi ng nanay ko, arte daw. Nagulat ako. Bakit sabing arte? Doon ako nagulat, tapos hindi na ako umimik. And then sabi ng tiyahin ko, kapatid ng tatay ko, yung nasa England, sabi niya, Tol, dito ka na lang sa Castillo, huwag ka na sa bahay nyo. Mamamatay ka dyan, sabi ng tiyahin ko. Di yun nga, nagdesisyon yung tatay ko na lumipat na ng Castillo, Caloocan. So, ayun. Nakakalungkot man isipin na gano'n na kainat ng magulang mo. Tapos, nung permanent hiwalay na sila, ayan na, nung unang nagkakasiraan, tatay ko hindi na umiimik. Ewan, na-confirma ko na lang hindi totoo yung mga paratang ng nanay ko. Pero, yung tuloy pa rin sa paratang ng nanay ko,
hanggang sa na brainwash niya na yung dalawa kong kapatid at nagalit na sa tatay ko. Pero ako, hindi magawang i-brainwash ng nanay ko kasi alam ko yung buong pangyayari. Saksi ako kung paano naghirap yung tatay ko kung wala siyang tulong na nanggaling sa nanay ko. Magkagalit na sila nung mild stroke yung tatay ko. Nagkagalit na sila nun. Hindi na sila nagkikibuan nun. So, ayun. Hanggang ngayon, naisip ko yun, naiiyak ako. Kasi bilang anak, panganay pa, masakit sa akin yung lahat nangyari na yun. So simula nun, mas worse pa yung nangyari. Naging makulit yung nanay ko. Tsaka ganun din yung tatay ko, naging makulit. Kaya napagdesisyon na ng tiyahin ko tsaka ng tatay ko na unang nagdesisyon tatay ko, tapos sumunod tiyahin ko. Sabi ng tatay ko sa akin, doon na lang ako sa probinsya. Sabi ng tiyahin ko, sige, supportan kita dyan, sabi ng tiyahin ko. E di yun, nasa probinsya tatay ko. Hanggang ngayon, nasa probinsya pa rin. Yung nanay, yung tatay ko, nawala yung pagkakulit. Yung may nakilala siya na kaibigan ko rin, na supporter ko rin sa TikTok. Nakilala ng tatay ko. Hindi naman sila kumbaga naging kabit nga ng tatay ko. Kasi kaya nagawa yun ng tatay ko dahil din sa nanay ko. So una, oo, galit ako sa tatay ko, pero napag-isip-isip ko na ang punot dahilan pala yung pag-aaway nila ng nanay ko. Kung bakit nagkaganon yung tatay ko. So, mabuti pa nga na dun. Nawala yung pagkakulit ng tatay ko. Nawala. Yung nanay ko, lumalala yung pagkakulit. Partida tatay ko, 63. Nawala na pagkakulit. Nanay ko, 61, magsi-62. Makulit na. So, sabi ko, ay naka, napabuntong hininga na lang ako kasi hindi ko na alam yung i-comment ko. Tapos, eto pang mga kapatid ko na kumbaga yung isa kong kapatid, yung pangalawa kong kapatid, hindi siya nagpapa-brainwash, diba? Excuse po. So, yun.
Tuwing naiisip ko yun, naluluha ako. Pero ngayon, 2026, ngayon, ano na to, may importante kami sa church. May sa anniversary kasi namin sa Sabado, 39th anniversary. So, nagpaalam na ako sa nanay ko. Umuo naman yung nanay ko. Tapos, mihirit yung nanay ko. Doon daw ako matulog sa kabila. So, sa akin, umuo ka na nga eh. Tapos, ganyan pa mangyari. So, sa akin, stress na yun. Kasi, may ginagampanan din ako sa church. So, hindi ko lang. Hanggang sa nagtalo kami ng nanay ko, sabi ko na lang, dala na lang ng kakulitan ko siguro, dala ng katandaan, kaya wala nang isang salita. So, ganun. So, hanggang ngayon, naisip ko yun, naiiyak-iyak pa ako. Pero iniisip ko na lang, sooner magkakabalikan din magulang ko, sooner maaayos din lahat. So yun, ubos na ang kape ko. So yun, ang next ikukwento ko yung napuna ko lang isang vlogger na pinapanood ko dati. Pangalawa siya sa pinapanood ko. Yung una, mga biker, pinapanood ko. Pangalawa siya, nung una, aliw na aliw pa ako sa mga panggugulat niya, sa mga palamura niya. And then, nung pumasok na ako as Christian, as born again, dun ko na napagtanto, mali pala tong vlogger na to. Dapat hindi nagmumura to. Tapos, mas worse pa yun kasi naranasan ko na rin to. Nung yung barkada niyang vlogger din na nagka-anxiety, sabi niya, anxiety, gawa-gawa lang yan. Doon na ako napaisip na dapat hindi ko na ito pinapanood. Dapat i-unsubscribe ko na to. So, ginawa ko, hindi ko man siya in-unsubscribe. Hindi ko na siya pinapanood sa... Nadismaya lang ako sa kanya. Kasi tulad ng tropa niyang vlogger, nagkaka-anxiety na din ako ngayon.
Lalo na nung hindi pa ako Christian. Matindi ang sayate ko ngayon. Ngayon hindi. Konti na lang. Siguro sa 3 linggo bilang na lang sa kamay. Nung sinusumpong ako ng anxiety ko. So, yun. Pinipilit ko na lang yung sa mga previous vlogs ko na pilit yung saya ko. Totoo yun, may nararamdaman akong lungkot, may nararamdaman akong pagka-anxiety. Para sa inyo, para sa audience, para sa mga katambay natin, pinipilit ko na itago yung lungkot, yung saya. Kasi ayoko pati kayo maapektuhan sa buhay ko. So, yun. At yun, magsasaing na ako, tapos na ako magkape. Bago ko magsaing, mag-urong muna ako. Yan, mag-urong muna ako para malinis sa saing area ko. So, mapapakita ko na sa inyo mamaya yung pagkain ko ng tanghalian. So, ewan ko anong kakain natin na ng ito, sitwasyon namin na to. Pero pinagdadasal ko sa Panginoon na sana malagpasan namin itong pagsubok na to. Kasi mahirap eh. Mahirap. Ngayon, nasa panig na ako ng Panginoon, hindi ko na iniisip na na-brainwash yung mga dalawa kong kapatid.
Ay mga katambay, hindi ko na mapapakita sa inyo yung pagkain ko ng tanghalian. So yun. So yun mga katambay, at tapos ako magsaing. So yun. Tuloy ko ang kwento. So yun, hindi nga ako makaka-video ng tanghalian. Kasi busy na ako nun. So yun, nakita ko na rin si Haring Araw. Sana magtuloy-tuloy na to para day 21 ako ng walking. Sana tuloy-tuloy na siya. So yun. At nakakatuwa lang naman na
Yun, umaraw, panandalian lang, kahit panandalian lang, okay na yun, sapat na yun. At least, positive na araw sa susunod na araw o buwan. So, yun nga about sa kaibigan sa pinapanood kong vlogger. Parating nagmumura. Yun nga. Hindi ko na nagustuhan, kaya hindi ko na siya pinapanood. Hindi ko naman siya non-subscribe. So, yun. Nadidismaya lang ako sa kanya. Dati, nag-meet na kami niyan dati. Vlogger na yan. Magpapapicture sana ako sa kanya. Inisnab niya ako. So, doon pa lang, nadismaya na ako. Yung cellphone ko nakaganyan, bigla niyang tinapik, nahulog tuloy cellphone ko. Buti, may makapal na case yung cellphone ko, kaya hindi naghiwa-hiwalay. Tapos, hindi na ako mimik yun. Nung tinitignan ko yung vlogger na yon, yung asawa niya tsaka dalawang kaibigan niya na vlogger din, mag-asawa, tingin sa akin na masama. Tapos nag-play na siya ng vlog niya na walang nangyari. Nung umalis na ako, tsaka siya nag-play ng vlog niya na walang nangyari. Buti ka mo, may isang dati niyang subscriber na ngayon nadismaya at nagalit sa kanya na binidyohan niya lahat pangyayari. So, pinasa niya sa akin yung video, pero hindi ko ipapakita sa inyo kasi ayoko siyang siraan. Ayoko siyang siraan, kaya keep ko na lang yung video. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko, tinawag ko pa rin siyang idol. Sabi ko, idol, nung yung ginawa mo sa akin sa mall, may nakakita sa'yo, may na-video sa'yo. Tapos sinend ko yung video. Siguro napaiya, bilinak ako. So, ako, hindi ko naman ugaling gumante.
Kaya hindi ko ipapakita yung video sa inyo. Pasensya na, hindi ko mapapakita yung video sa inyo. Pagka worse na, doon ko na lang ipapakita yung video sa inyo. Salamat pala sa nag-video na yon sa amin. Solid supporters ko rin. Salamat sa'yo. Dahil sa'yo may maipapakita na ako sa tao sooner. Yung supporter ko na yon, napapanood niya ako sa YouTube, pero hindi siya nag-YouTube, nagbablog sa YouTube. Kumbaga sa Facebook lang siya nagbablog. So, yun. So, yung mga katambak, at hindi ko napapahabain itong video na to. So, yun. Dito na ako magpapaalam. So, ang oras natin ngayon ay 8:15 na ng umaga sa petsa na August 11, 2026. So, yun. At abang na lang sa next vlog. Next upload. Just always keep safe and God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi kang magdasal at huwag kalimutan magdasal. At kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, wag mong susukuan. Laban lang. At iwas sa mga negative vibes. So, ayun. At bye-bye.